Hello guys, eto ulit tayo. Bali meron tayong panibagong upload. Bali ito yung ginamit natin itong Italjet Dragster. First time nating na-ride dito sa Tagaytay. Bali nag-loop tayo simula Santo Tomas, tapos dito tayo dumaan sa may Barangay Mabato, Calamba, Laguna. Ba ito yung pinaka the best na shortcut ng Tagaytay to Santo Tomas. And bali ang dinaanan natin dito is medyo rough road, kaya nasubukan natin ng maayos tong ating dragster sa off-road. Yan, bali paahon na tayo dyan sa may portion na rough road pa na ginagawa pa rin hanggang ngayon. Pero soon malapit-lapit na yung matapos na rin, kasi ayan, kayod na siya. Hindi na siya ganung rideable na talaga siya. Unlike dati na dun sa taas pa dumadaan. Pero ngayon, ayan, sa baba na. Sasimentohan na lang yan. And sa susunod, masarap na dumaan dyan. Mabilis na ang takbuhan. Hindi na tayo gagawin. Siguro at yatakbo ko lang naman yan mga 30 minutes simula Santo Tomas hanggang Tagaytay. Ayan. Medyo dyan lang tayong tatagal dyan sa kaprasong rough road. Pero okay naman. Then eto nga, nasubukan nga natin tong ating Italjet Dragster sa rough road, and swabe naman yung suspension niya at wala naman tayong mapupula. Talagang okay naman yung suspension niya. Medyo kailangan nyo lang lagyan ng hangin yung sa likod, kasi pag sobrang lambot medyo bouncy. So mas maganda yung malagyan nyo ng hangin para at least pag nilagay ko siya, ginawa ko siyang 100 PSI. So pag nag-bounce siya, hindi siya tumatalbog, bali dahan-dahan siyang angat, kaya maganda yung laro. Tapos yung harapan, na-adjust ko yung compression base dun sa bigat ko. And bali yan yung ating view ng ating Italjet. Yan, tignan nyo. Bali naka 360 camera tayo. Medyo hindi lang ganun kahaba yung ginamit natin, pero short lang, kaya yun lang ang nakukuha nating angulo. Bali ito na yung Barangay Mabato. Medyo kalsada na rito. Maganda na yung kalsada, kaya lang medyo twisty. Ayan, din nasubukan din natin yung matinding ahon dyan. Kasi ito talagang inaayawan ng mga nagbabay kasi sobrang tindi ng ahon. Ayan, bali snake road talaga siya, tapos talagang pataas. Kahit pick up ko pag mahon dyan, halos gapang din, gawa ng matarik. Yan, tapos maraming siko talaga na daan. Yan, pero at least na testing natin tong ating Italjet. Medyo ramdam ko naman, gapang naman siya sa ahon. Hindi ka naman nabibitin yung ahon kahit nagpreno ka tapos biglang parangkada ka ng pahon. Okay, kayang-kaya naman niya. Okay naman sa power. Siyempre kung speed lang hanapin mo pag ahon, medyo iba lang talaga siyempre yung aking AK550 kasi medyo malaki-laki ang ano nun. Pero ito, yung mga takbong ano lang, okay na rin. Kasi napansin ko naman dito sa ating Italjet, pag pantay na talaga naman bulusok na yung takbo. Sa ahon lang siya medyo makakaramdam ka lang parang medyo mabagal ng konti kasi medyo mabigat din siya. Compare mo doon sa mga parang NMAX lang din pag ginamit mo siya. And ang kagandahan naman sa kanya is 200cc ko, so may power pa ng konti. At saka wala pa tayo na mabay, stock pa yan. Yan, tsaka break-in period pa, kaya hindi pa natin mabirit nung talagang birit na birit eh. Yan, pero yan ano naman natin sa mga bangkingan. Makikita nyo dyan sa ating na talagang puro twisty yung road. Yan. Kaya medyo alalay lang kayo guys dito pag dito kayo dumaan sa Barangay Mabato, kasi yung mga gilid nito is talagang bangin pa. Medyo sa unang daan nyo matatakot kayo kasi gawa ng talagang delikado pa siya. Pero pag ako kasi sanay na ako dyan dumaan, kaya parang okay lang sa akin kahit maglaro ako dyan ng takbuhan. And yun. Pero alalay pa rin naman ako. Hindi naman yung totaling waswasan na takbo dyan. Ayan. Na-enjoy ko lang yung konting likuan para at least masubukan ko din yung capacity ng motor sa mga
sa mga twisty. And yung sulit naman, kayang-kaya naman siya at wala naman tayong aberya. And maganda yung kapit ng gulong kasi nga naka-Pirelli. So ayan guys, kita nyo doon sa ating map yung ating ano na talagang medyo mahaba rin naman yung ating na-ride. Yan. Bali, etong ride na pala to ay nagpunta tayo ng Tagaytay kasi May 15 is piyesta doon sa May Ulat na kung saan panata ako na yearly itong sinisimba ako every piyesta, kaya lang nakalimutan ko pala piyesta ng 15. So ito May 16 kaya na Altares na tayo nagpunta. Kaya yung ride ko na to is ang purpose ko ay kailangan kong magsimba doon sa church na panata ako. And kaya halos nagmamadali rin tayo ng pauwi kasi inano ko lang maagang-maga akong umalis kuha ng para makasimba ako, then makauwi agad kasi magbubukas ako ng tindahan. So yun, kaya hindi rin tayo medyo nakatagal ng ano, pero nakasulit naman tayo ng ride kasi mahaba-haba rin naman yung takbo natin. Kasi ang nilabasan ko naman kasi dito is sa may Sampaloc, doon tayo dumaan, kaya mas marami pa rin twisty rin tayo nadaanan. Hindi lang dito sa may Barangay Mabatos, Dapdap East. Yan. Hindi lang dyan. Tapos nagdiretso pa tayo ng Sampaloc, doon sa may crossing silang, doon tayo dumaan, pababa naman ng Patalisay, Laurel, ganyan. Doon tayo dumaan. Kaya mahaba-haba rin yung ating natakbo kahit nagtagaytay loop lang tayo. Ayun. And para nasubukan na rin natin tong ating Italjet Dragster sa mga takbuhan na medyo malayo. Kaya short ride pa rin lang naman nito. Kaya yun. Pero wala naman siyang aberya. Okay na okay naman yung takbo. Saka yung hatak ng makina. Yun. Pero kailangan din natin kasi ma-brake na maganda to para although naka 1,000 km na tayo, pero siyempre iba pa rin yung tumastas pa yung mileage para talagang totaling braking na siya. Medyo maganit-ganit pa ng konti ang piston nito kasi bago pa nga, kaya hindi pa natin na susolve yung takbo. Pero ito ma-braking natin to mga 3,000 to 5,000 niya, malalaman natin kung anong ang power talaga ng ating motor. Ayan. Tsaka yung mga pulley niya hindi pa ganun kalapat, kaya hindi pa tayo pwede mag-upgrade ng mga kung ano-ano pa. Kahit mga pipe kasi kailangan ma-break in muna natin para ma-enjoy natin ang stock muna niya. Pero sa stock naman na nakalagay sa kanya is swabing-swabe naman yung takbo. Tamang chill lang muna, pero hindi rin naman magpapaiwan kasi talagang may hatak din naman yung makina. Yan. Medyo kulang lang siya sa rangkada, yun lang din ang pansin ko. Pero pag dumulo na, doon naman humahataw naman talaga siya. Doon maramdam mo. Dalot yung tubog yung throttle. Tsaka maganda sa kanya, kung ang NMAX ay kailangan mong tubog lang yung throttle para lang may power. Siya, ang ganda nito, ang design niya, talagang pag yung binibigyan mo ng gas, lumalabas yung power niya. Hindi katulad ng NMAX na pag binibigyan mo ng throttle, hanggang doon yung pa rin yung power na yung naibibigay niya. Parang limitado. Ito, wala naman siyang limit. Kaya pag ginasan mo ng ginasan, yung taas baba yung gas mo, talagang ramdam mo yung hatak ng makina niya. Yun yung isang nagustuhan ko naman sa kanyang power. Tsaka isa pang ano nito, napansin ko sa kanya, wala siyang limiter. Ayun yung parang okay nung ano ng engine. Kaya lang, siyempre may alalay pa rin tayo at baka delikado, baka bigla sumabog yung ating makina. Kaya parang hindi na kailangan i-remap. Basta may power siya, yun yung napansin ko naman sa kanya talaga. Unlike pa ng NMAX na pagdating sa dulo, alam mong napipigilan na yung takbo. Siya hindi, talagang ibibigay niya. Tapos palibasa nga maganda nga sa kanya, dalawa yung radiator. So yung cooling system niya talagang panalong-panalo. Hindi ka sasabihin mong hindi lalamig yung engine. Yun yung isang maganda dito sa Italjet Dragster. Then yung ano pa nga niya, yung kanyang ABS brake. Talagang pag nagpreno ka ng mga biglaan, alam mo yung hindi ka ipapahamak, talagang gumagana yung ABS.
Yan. Bali yan para guys, nagpalit tayo ng ating lever, brake lever. Mas gumanda yung ating pagpreno, smooth na smooth. Then gumanda na rin ang forma. Yan. So ayun yung mga na-upgrade natin dyan sa ating paunti-unti. Pero ang isa pang ginagawa ko dyan ngayon, lahat ng mga bolt na nakakabit na hindi stainless, pinapalitan ko na. Pero marami naman siya nakakabit na stainless na stock. Pero meron kasi mga walang mga hindi stainless talaga. And minsan nagkukos ng kalawang pag natanggal yung coated na paint. So ang ginagawa ko ngayon, nag-order na ako ng mga bolt. May naipalit na ako ng mga bolt na hindi naman mga tie bolt. Pero wawalay din. Merong tie bolt, merong stainless bolt. Basta stainless, mapalitan ko lang siya para hindi na kinakalawang. Like yung sa may tank. Yung sa tank niya na nakalagay na Allen bolt, kailangan mong magpalitan kasi nakataob lang siya, may butas. Pag nililinis, naiipunan siya ng tubig. So pag hindi mo na-spray ng hangin, ang tendency niya mag-start ng kalawang. So para hindi na pinalitan ko na siya ng bolt. Ginawa ko na siyang hindi na hex, yung 8mm na bolt siya. Yung ulo ng pinaka head ay 7mm pala. Tapos yung pinaka thread niya is 4mm. Yun. So wala na akong aberya dun sa kakalawangan niyan. Ngayon, in-order na rin ako ng mga bolt ng tie bolt na papalitan ko yung sa mga shock para yun lang naman ang hindi kasama dun eh. So ayun guys pala, nakarating na tayo sa church na pinagsisimbahan ko. Hindi lang tayo nakaabot dyan ng piyesta, so hindi natin nakita yung kasiyahan dyan ng piyesta ng ulat. Pero at least altares na dyan tayo, kaya tayo nag-iisa lang kasi maga-maga pa tayo dyan. Then dumaretso na rin pala ako dun sa aming property, sa may Farm Hills. So, picture-picture din tayo kahit papano. So yan, ito yung aming lote dyan. And nagpalamig din tayo sa may bandang puno. And then ito pa, nakapagpa-picture tayo sa bahay ni Philip Salvador. Yan. Bali kapit-bahay namin yan sa may Farm Hills si Philip. Bali dalawa yung kanyang bahay dyan eh. So ayan, ayan lang yung aking naggawa dyan sa naging ganap. So ito, palabas na tayo ng gate ng Tagaytay Farm Hills. Then diretso na ako sa amin, sa bahay ng kapatid ko. So ayan. Kaso hindi naman tayo nagtagal din kasi magbubukas din tayo ng tindahan. So sumaglit lang tayo tapos dumalaw lang ako ng saglit para hindi naman sayang yung punta ko. So yun. And then pinapakain niya ako, hindi nga lang ako kumain kasi naghahabol ako ng oras. Kaya dire-diretso na rin ako ng uwi papunta ng pabalik na ng Santo Tomas. Kaya lang medyo malayo-layo nga rin din natin sa Sampaloc tayo dumaan. Para naging breakfast ride na sana, hindi man tayo nakapag-breakfast. So, uwi din tayo para lang makapagbukas ng tindahan kasi hindi tayo pwedeng hindi magbubukas. Kaya makikita nyo guys dun sa ating map na halos pag sa may Sampaloc ipababa. Then, sigsag din, sobrang sigsag. So, ito yung ating dinaanan na ng papunta ng papunta tayo na Sampaloc na road. Papuntang crossing ng Silang yan. Tapos, kasi magpapagastapas tayo dun sa may palengke, so pila. Dumaretso na ako dun sa may, sabi ko dun na lang tayo magpagas sa may crossing Silang. Kaya napapunta tayo dyan. So, ayan guys, yan lang yung ating pinaka-ride ngayong dyan ng Italjet. Ginamit natin yung ating Italjet Dragster. And sana hindi kayo magsawa sa mga ganyang content, pero yun, sana mag-subscribe and like and share kayo sa mga pag nagustuhan nyo itong gantong video din, and parang tulong nyo na rin para makapagawa pa tayo ng marami pang video. Pero ito, marami akong upload na ginagawa kasi minsan sayang din kasi yung aking mga nabibidyohan din. So, ina-upload yun na ina-upload sa ating YouTube account and Facebook. So, yun guys. Subscribe na lang kayo and follow me para mas mapanood nyo yung aking mga upload na video. So, ayun guys. And enjoy your watching. And see ya.
Bali, ito na pala yung ating view sa may Sampaloc Road. Pababa tayo ng Talisay. Ayan, makikita nyo guys yung view dyan. Then yung kalsada. Maganda rin naman dumaan dyan, lalo yung mga small bike. Kasi masarap pag-practice din ng mga banking-banking. Kaya lang medyo alalay din lang kayo kasi medyo makipot lang yung kalsada niya. Kaya hindi kayo pwedeng kumain ng linya. Kasi minsan may maahon. Pero madalang naman yung dumadaan dyan. Kaya okay lang. Pero mas maigi pa rin yung ano nyo, yung pinakalinya nyo para hindi kayo mabulaga. Minsan na bulaga nakarasa ko dyan na bulaga ako, muntik-muntikan na rin ako Kaya lang gamit ko ng big bike. Sa big bike kasi medyo mahirap bumangking dyan, gawa ng medyo makipot. Hindi siya ganun kalalapad yung kalsada, kaya ang gagawin mo kakain ka hindi niya. Pero ito, palibasa nga small bike, kayang-kaya nating i-handling yung bankingan. Yun, hindi siya ganun kasi maliit lang ang ating gamit na motor. Yan, isa rin maganda sa place na dadaan yan kasi malamig din yung lugar, tapos hindi siya ganun ka-crowded pa na katulad ng ibang tapos may enjoy nyo pa yung bankingan na Mas okay dumaan naman dito kumpara mo dun sa Sungay, kasi sa Sungay medyo pa-steep, di ka makakatakbo ng mabilis. Dito kayang-kaya mo tumakbo ng medyo mabilis na konti. Yan. Kahit bankingan, may enjoy mo yung zigzag. Yan.